Ang mga salik na nakakaapekto sa demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ngunit maliban sa presyo ay may iba pang salik na maaaring makaapekto sa kakayahan at kahandaan ng isang mamimili. Ating talakayin ang bawat isa. Ang isa sa pangunahing salik na maaaring makaapekto sa demand maliban sa presyo ay ang kita. Ang pagbabago sa kita ng isang mamimili ay maaaring makapagpabago sa demand ng isang produkto. Ang pagtaas sa kita ng isang mamimili ay magiging pagtaas din ng kanyang kakayahan at kahandaang bumili ng mga produkto at serbisyo. Samantalang ang pagbaba sa kita ng isang mamimili ay magpapababa naman ng kanyang kahandaan at kakayahang bumili. Kasabay ng pagbabago sa kita ng mamimili ay ang uri ng produkto na kanilang kinukonsumo. Normal goods ang tawag sa mga produktong tumataas ang demand kapag tumataas ang kita ng mga mamimili. At inferior goods ang tawag sa mga produktong tumataas ang demand kapag lumiliit ang kita ng mga mamimili. Ang isa pang salik na may malaking epekto sa demand ay ang panlasa. Naaayon sa panlasa ng isang mamimili ang pagpili ng produkto o serbisyo na kanyang nais ikonsumo. Maaari itong ibatay sa kanyang edad, kasarian o hanap buhay. Ang demand ay maaari ding maapektuhan sa dami o bilang ng mamimili. Maaaring tumaas ang demand ng isang produkto kapag ito ay nauuso. Ito ay dahil sa kagustuhan ng isang mamimili na hindi mapag-iwanan sa mga kasalukuyang kaganapan, tulad ng trending ngayon na pag-inom ng iced coffee sa mga coffee shops. Ito ang tinatawag na bandwagon effect. Maaari ding maapektuhan ang demand kapag may pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Ang demand ng isang produkto ay maaaring tumaas o bumaba kahit hindi nagbabago ang kanyang presyo, ngunit may naganap naman na pagbabago sa presyo ng kanyang kaugnay na produkto. Halimbawa nito ay ang mga complementary goods, mga produktong sabay na ginagamit o mga produktong nababagay sa isa't isa tulad ng kape, asukal at creamer. Kapag nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng kape, ay mayroong ilang mamimili na maaaring hindi na muna bumili nito. Ito ang magiging dahilan ng pagbaba sa demand ng kape, na siya ding magpapababa sa demand ng asukal at creamer. Mayroon din tayong tinatawag na substitute goods o mga produktong maaaring ipalit sa isa't isa tulad ng soft drinks at iced tea. Kapag nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng iced tea, ay may malaking posibilidad na tumaas ang kanyang demand. Bagay na maaaring magpababa naman sa demand ng soft drinks kahit hindi naman nagbabago ang presyo nito. Ang isa pang salik na maaaring magpabago sa demand ay ang inaasahang pagbabago sa presyo. Ang inaasahang pagbabago sa presyo ng isang produkto ay maaaring makapagpabago sa demand sa kasalukuyan kahit hindi pa man nagbabago ang kanyang presyo. Isang halimbawa nito ay kapag sinabi sa balita na magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Ang demand sa gasolina ay maaaring tumaas agad sapagkat nais iwasan ng mga consumer ang pagtaas ng presyo nito. Sa pagpasok ng mga salik na ating tinalakay ay maaaring magkaroon ng paglipat ng kurba ng demand kahit walang nagaganap na pagbabago sa presyo. Ito ay maaaring lumipat pakanan o pakaliwa. Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Dahil trending sa TikTok shop ang mga waffle shirts, ay maraming kabataan ang naengganyo na bumili nito, dahilan upang lumipat pakanan ang kanyang kurba. Ang pag-anunsyo ng mga mega sale sa mga mall sa parating na weekend ang siya magiging dahilan sa pagbaba ng kanilang benta sa kasalukuyan. Ating subukan kung inyong naunawaan ang ating aralin. Tukuyin kung tataas o bababa ang demand sa mga sumusunod na sitwasyon.
Ang pagtaas ng presyo ng produktong pamalit. Inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo. Ang pagkalaos o pagkawala sa uso ng isang produkto. Ang pagbaba ng presyo ng produktong komplementaryo. Ang pagtaas sa kita ng mga mamimili. Ilan ang nakuha niyong tamang kasagutan? Ang mga salik na nakakaapekto sa demand.